Pagtitiyak ng LTFRB o ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board, sapat ang bilang ng mga bumabiyahing bus. Patuloy pa rin ang pagdagsa sa mga terminal ng bus na mga kababayan nating pauwi ng probinsya para sa Undas. At live mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, unti-unti na nga dumarami yung ating mga kababayan dito na magbabiyahe sa kanilang mga probinsya para sa Undas dito sa Araneta Bus Terminal. At mahigpit naman yung mga otoridad kahit nga yung mga pasaway na taxi ay may nahuhuli. Panay ang dating ng mga biyahero dito sa Araneta Bus Terminal sa Cubao ilang araw bago ang Undas. Kaya ang ilang kumpanya ng bus nagdagdag na ng biyahe dahil fully booked na ang regular nilang schedule. Extra bus po kami ngayon. May extra bus. So hanggang kailan yun tingin nyo magdadagdag kayo? Hanggang 31. 31. So ngayon ba dumadami? Dumadami na po. Ayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB, sapat daw ang bilang ng mga bus papuntang probinsya ngayong Undas. Pero para makasiguro, patuloy raw na maglalagay ng mga dagdag na bus ang LTFRB. Sa kasulukuyan daw, meron ng 240 na bus na nabigyan ng special permit. Maaari pa raw itong matagdagan kapag natapos na ang checking ng iba pang bus companies na nag-apply. Dagdag pa ng LTFRB, hindi raw dapat magtaas sa pamasahe ang mga bus. Kung mahuhuli, tanggal ang prangkisa o pagmumultahin ng mga ito. Hindi naman nalintana ng mga nagbabiyahe ang alinsangan ng panahon at siksikan. Si Violeta Britannico nahilo na, mabuti na lamang at may nakasetup na clinic sa terminal. Koopera pa man din lamang daw niya. Nahihilo ako kasi parang may vertigo ako eh. Mayroon ako inopera ako na lalagyan ng catheter sa dialysis. May kasama ko kayong bumiyahe? Yung pamangkin ko. Mahigpit din ang seguridad sa terminal. Ini-screen muna ng mga K9 unit ang mga bagaheng dala ng mga pasahero. Ang isang kahon na ito biglang inupuan ng K9. Senyales na may naamoy siyang kinahinala sa loob nito. Ano yan? Kotse lang naman ang... Yung parang oo, di battery remote control ba? Nang buksan, wala namang kinahinalang bagay na natagpuan dito. Ang nag-trigger po doon is yung battery po dahil may alkaline po yun na Bawal yun? Opo. Hindi naman po bawal kasi meron pong halo yung battery na yun na chemical. At siya po nag-trigger para maamoy na aso. Okay lang. Mas maganda kayan kasi ano yan, na malalaman kung may ano yan. May mga help desk din ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa mga may reklamo. Ang taxi na ito, huli ng tanggihang isakay ang isang pasahero. Ayaw po magsakay, nagre-refuse ng pasahero. Ayun. Ayaw po, bawal po. I-report po natin yan. Ayaw niya mapasakay kasi malulugi daw siya, malayo, masyadong matraffic. Papuntang Anunas, kaya ayaw niya. Kumpiskado ang lisensya ng driver at may multa siya ng 700 pesos. Nga, kakain pa nga sana ako eh. Gutom na ako, hindi pa ka na nangalian eh. Yung sa mga taxi po, huwag po tayong magre-refuse ng pasahero dahil may karapatang parusa po yan sa atin. Kaya dapat po tayo magsakay. Pag sumakay po ng pasahero, ihatid po natin ang tama para huwag po tayo mahuli. Jessica, para dun sa ating mga kababayan na magkakaroon ng problema sa kanilang mga bus na sinasakyan, ay pwede kayong magreklamo sa DOTC hotline 7890. Pwede rin silang i-text sa DOTC space message, tapos i-send yan sa 2299. Yung LTFRB pwedeng i-text din sa 0921-448-7777. 4 na 7 sa dulo. Jessica? Okay, Joseph, so ang big picture dahil inaasahan yung dagsa ng mga pasahero, no? Pag siguro bukas hanggang Wednesday, dadagdagan din yung mga bus na babiyahe, tama? That's right, ma'am. Kasi ang nasabi ng LTFRB, ang nag-apply is around 500 na mga bus. Ang binigyan lang muna nila is 240. Kasi yung parang iniisip nila ay baka nabawasan naman yung volume ng mga pasahero nung weekend. Kasi di ba nagkaroon ng long weekend. Yes. Pero nakita natin ngayon dito na parang yung volume ng mga pasahero nung Biyernes ay mas marami pa rin talaga ngayon. So mukhang may mga kababayan tayo na hindi rin naman nagbakasyon nung long weekend. At ngayon pa lamang luluwas, siguro starting today, 30 hanggang 31
sila nagdesisyon na bumiyahe sa kanilang mga probinsya, Jessica. Okay, dahil lagare yung mga driver at konduktor ngayon, okay lang yung mga short trip, di ba? Ang nakakatakot yung mga mahabang biyahe, katulad ng mga biyaheng Bicol. And in the past, may mga medyo matinding mga aksidente dyan sa rutang yan eh. Ano ang ginagawa ng mga bus company para, di ba, yung mga driver dapat natutulog yan, hindi yung pwedeng dire-diretsyong biyahe dahil yun ang sanhi ng aksidente minsan. Tama. Ang ginagawa naman nila dyan, pag kinakausap natin yung mga operator, may shifting yan. Kaya lang talaga yung pag nasakali ka na, talaga nakakapagod, lalo na kung traffic no? So parang meron naman dito ng mga otoridad, sa DOTC, LTFRB, meron ditong help desk. Kung tingin nyo, kung kayo pasahero, no, tingin nyo yung driver nyo, medyo groggy na ng konti, bago pa lang kayo umalis dito sa Maynila, ay medyo itimbre nyo na ng konti para ma-inspeksyon at para matanong kung kaya pa niya magbiyahe. So may mga ganun na personal na pag-iingat din yung ating mga pasahero na pwedeng tulungan na rin yung mga otoridad natin para pare-parehong ligtas. Ang ginagawa namin dati noon, pag kung maiiwasan, ay iiwasan yung mga biyahe sa madaling araw. Kasi usually doon inaantok yung mga driver, no? Kung kaya yung pang tanghali or at least bago maghapon, doon yung nasakali ka. Pero yung hindi makakaiwas ay timbre natin sa mga otoridad, may hindi kayo nakikitang maayos doon sa inyong mga driver kaya doon sa bus, Jessica. Okay, pero ano bang patakaran, Joseph, dyan sa mga mahabang biyahe? Dapat yata may kasalitan yung driver, di ba? Dahil hindi naman talaga humanly possible yung pagkahaba-habang biyahe na iisa lang ang driver. Pero anong nangyayari, ma'am, kasi pag long trips, meron silang breaks along the way. Halimbawa sa Bicol, may tumitigil sa Lucena o kaya meron pang probinsya after Lucena. Doon sila nagpapahinga ng konti. Siguro mga 30 minutes or 1 hour, kakain ng konti o magsi-CR. So may mga breaks in between. Ang nararanasan natin kasi parang yung isang bus driver lang talaga yan at saka isang assistant, yung conductor, na sila yung magkasama sa isang bus. Kasi hindi na, siguro mahal magpatakbo ng isang bus company kung dalawang driver yung nasa loob ng bus, Jessica. Okay, I should have said humanly possible, hindi humanly possible. Maraming salamat, Joseph Morong.